Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga for the second straight game and for the second time this season ay muling natanggap ng Golden State Warriors ang talo sa kamay ng Cleveland Cavaliers sa score na 118-110. Nanguna dyan ng 22 points si Caris LeVert, 21 points, 7 rebounds and 5 assists si Donovan Mitchell, 19 points si Darius Garland, 19 points din ni Evan Mobley at 16 points, 8 rebounds si Max Strus. Sa Warriors naman ay 30 points si Steph, ngunit 9 of 24 lang nga siya sa field at 4 of 14 naman sa 3 points. 14 points si Clay, 12 points si Kuminga at 13 points si Draymond Green. So far this season nga ay nag-average ng 30 points, 4.6 rebounds and 4 assists per game ngayong season si Curry. Siya ang oldest player sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 30 points sa first 10 games ng NBA season. Ganun pa man sa kanilang 10 games ngayong season, ni isa ay wala pa nakapagtatala ng 20 points o higit pa bukod kay Curry sa team ng Warriors. Not Clay, not Wiggins, not Kuminga and not Chris Paul. Ni isa nga ay wala pang gumagawa sa kanila ng 20 points. So hindi nga exaggeration kapag sinabi natin na kailangan ni Steph ng tulong. Sa liga na uso na ang 2, 3 o 4 na superstar sa isang team, ang Warriors nga ay may isa at meron silang 4 na former all-stars na nagmumukhang role players na lamang sa ngayon. Hindi mo na nga sila makukonsider na duo ni Klay Thompson kung nag-average lamang si Klay ng 16 points and 1.9 assists per game. Nabibigyan nga si Steph ni Chris Paul ng tulong sa playmaking, ngunit kailangan nga ng 2-time MVP ng tulong sa scoring. Kung hindi nga mababago ito, look for Warriors to make a move bago sumapit ang trade deadline. Ang Warriors ay may record ngayon na 6 wins and 4 losses at bukas lang ay makakaharap naman nila ang nag-iinit na team ng Minnesota Timberwolves. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Edwards. Ngayong season nga ay malaki nang in-improve ng former number 1 pick. Hindi nga siya nagwagi bilang ang Rookie of the Year, ngunit ngayong season nga ay inaangat na niya ang kanyang sarili sa usapan ng top 15 or even top 10 ng best player sa buong liga. Sa kanyang pangunguna ay pangatlo na nga ang Minnesota Timberwolves sa malalim na Western Conference sa record of 6 wins and only 2 losses. Meron din silang 5 magkakasunod na panalo kung saan nag-average siya ng 29 points, 8 rebounds, 6 assists and 2 steals per game on 54% shooting sa field. Ayon sa ESPN analyst Tim McMahon, may mga scouts nga daw na nagsasabi na si Edwards ang susunod na Michael Jordan. Kukunin nga daw nito ang corona ni Giannis bilang ang best two-way superstar sa NBA. Well, si Edwards nga ay may athleticism na tulad kay Jordan. Naturally gifted din siya physically. Hindi din nagkakalayo ang kanilang style of play, and of course ibang level nga si Jordan, ganun pa man at the same age of 22 years old. Hindi nga nagkakalayo ang stats si Edwards at ang kinikilala ng madami bilang greatest of all time. Subalit sa panahon ngayon ay bibihira na nga ang isang shooting guard led team na magkampiyon. Kung hindi nga ako nagkakamali, ang huling team na nagkampiyon kung saan isang shooting guard ang kanilang star player o primary superstar ay ang Lakers pa ng pangunahan sila ng NBA legend Kobe Bryant. Mahigit isang dekada na nga nakalipas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?